in another message para sa inyo. Ito guys, no, matuto tayo mag-set ng boundaries mga kapiksi, no. So it's okay na tumulong tayo sa mga mahal natin sa buhay, mga kapiksi, okay? Pero kailangan matuto din tayong mag-set ng boundaries and limitation para hindi tayo mapagsamantalahan or maabuso ng ibang tao kasi hindi naman sa pagiging ingrata, 'di ba? Pero meron talagang mga tao guys na sumobra na yung kapal ng mukha, no, na parang very entitled sila kapag nangihingi sila ng tulong kahit sa Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Dario. Ang pamagat ng episode natin for tonight is messages from the universe para ngayong July to August para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. By the way mga kapiksi, pasensya na kayo, may mga nagpupukpok sa labas kasi nagpapagawa ng bahay yung kapitbahay namin. Tag-ulan na kasi guys, kaya yung mga bubong dapat, di ba, inaayos natin. Anyway, so unahin natin tong message na to. Kung ano lang yung message guys na makaresonate sa inyo, take that message. So meron tayong distorted masculine energy. Ibig sabihin ng masculine guys, meron tayo lahat na feminine and masculine energy, kahit na babae kayo or lalaki kayo. Pag sinabing masculine energy guys, ito yung pagiging malakas nyo, strong nyo, matapang nyo, yung pagiging independent, ganyan. So and kapag ka-distorted yung masculine energy nyo, ibig sabihin kabaliktaran yung nararamdaman nyo. So pwedeng nakakaramdam kayo ng panlulumo, nanlalambot kayo, very weak, pinanghihinaan ng loob, yung mga ganyan, mga kapiksi, may mga takot, yan. So and okay lang yan guys, hindi naman tayo perfect, no. May mga times na talagang nararanasan natin yung mga ganyang klaseng energy mga kapiksi. So ipahinga lang natin guys, no. Naiiyak ako guys. Hindi ko alam kung ba't ako naiiyak, sorry. Ayan, pasensya na guys, naiiyak ako, hindi ko alam, baka na-absorb ko yung negative energy ng reading. Ganun kasi guys, no, kapag palagi ka nagre-read tapos negative yung lumalabas sa reading, parang na-absorb na din siya ng energy ko. Anyway, so okay lang yan guys. Minsan talaga may mga ganyan na panahon na nanghihina tayo, ganyan. So malalampasan nyo rin yung mga kapiksi, okay? Pasensya na kayo kung naiyak ako kasi feeling ko na-absorb ko yung energy nung iba sa inyo, especially kung talagang medyo meron kayong pinagdadaanan or baka meron din kayo, baka may mga pinagdadaanan talaga kayo sa buhay nyo mga kapiksi. Sorry na guys. Okay. So kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo guys, sana malampasan nyo. Okay, so yung next na message natin para sa inyo Aries. So we have the gardener energy mga kapiksi. So ito guys, no, isipin nyo na sa buhay nyo, kayo yung gardener, kayo yung hardinero sa sarili nyong hardin mga kapiksi. Ibig sabihin kayo yung responsible dun sa mga pananim nyo, dun sa mga itinatanim nyo sa hardin nyo guys. So syempre, di ba, kapag nagtatanim kayo sa hardin nyo, syempre ang gusto nyo, yung mga tinatanim nyo, yung magbubunga talaga, yung masagalang bunga, matatamis na bunga, di ba? Ayaw naman natin na nagtatanim tayo ng mga nabubulok, di ba? So make sure sa buhay ganun, it's the same with life mga kapiksi. Kung ano yung tinatanim mo sa buhay mo, yun yung aanihin mo. So make sure na nagtatanim kayo ng masaganang buhay by thinking positive thoughts mga kapiksi, thinking about your desires, thinking about kasaganaan, thinking about gratefulness, gratitude mga kapiksi, thinking about love and light. So lahat ng mga magaganda sa buhay
sa buhay nyo na gusto nyong mangyari sa sitwasyon nyo, yun yung itanim nyo. Ibig sabihin nyo yung paulit-ulit nyo na isipin, doon nyo i-focus yung energy nyo, mga kapiksi, para ganun din yung sitwasyon na ma-experience nyo sa inyong physical reality. Okay? So, kayo yung hardinero, guys. Kayo yung responsible sa buhay nyo, mga kapiksi. Alright? Okay. So, yung next na sorry na, guys. Yung next na energy, hindi ko na-expect, guys, na mapapayak ako ng Aries sa reading nila. We have luminosity, guys, no, sa inyong reading, guys. So, ito'y liwanag, no? So, huwag kayong mag-alala, mga kapiksi, kasi dadating din ang liwanag sa buhay nyo, guys, especially kung may mga problema kayo na pinagdaanan, kung may mga pagsubok, may mga challenges, kung may mga dark clouds kayo, di ba? Kapag ka may bagyo, may dark cloud sa buhay nyo, ibig sabihin kapag ka naka-experience kayo ng mga pagsubok, di ba? Parang ang dilim-dilim ng buhay nyo, parang wala nang katapusan. Pero, there's a light, no? At the end of the tunnel. And, sabi ko nga, magiging maaliwalas din yung buhay nyo, mga kapiksi. So, wag lang kayong susuko, guys, no? Just keep on going and keep on persisting, guys, no? So, yeah. And what else, guys? Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa inyo. Wow! So, ito naman, pakilig. Ay! Ayan, so wala na tayong iyakan, guys, nang ngiti-ngiti na tayo. We have dating energy para sa inyo, mga kapiksi. So, ibig sabihin, nakakakilig, no, ang inyong romantic energy para ngayong season na to. So, regardless kung single kayo or in a relationship. Kung in a relationship na kayo, mga kapiksi, ibig sabihin, mas lalo pang magiging harmonious yung relationship nyo kung palagi kayong lumalabas na ikipag-date with your partner or specific person. Kung kayo naman ay single, mga kapiksi, go out there, have some fun, baka makipag-date kayo, di ba? Uso na ngayon, guys, yung dating apps. May mga kaibigan ako, guys, no, na mga single na nag-i-install sila ng mga dating apps, guys. Kinukwento nila sa akin yung mga experiences nila. So, I think okay naman siya and safe naman siya, basta make sure na kinikilala nyo talagang mabuti, no, yung mga tao na minimit nyo, mga kapiksi, and huwag kayong magpapadala din sa mga scam, no, kasi may mga scam din sa mga dating, mga kapiksi, no, yung mga nanghihingi ng pera. So, kailangan maging mapanuri din kayo, guys. Okay? Alright. So, what else? Ito naman, Diyos ko. Kanina may distorted masculine, ngayon naman may distorted feminine, mga kapiksi. Ano ba yan? So, yung distorted feminine naman, mga kapiksi, ito naman yung feminine side natin. So, again, kahit na babae kayo or lalaki kayo, lahat tayo merong masculine and feminine side. Yung feminine side natin, guys, yun yung pagiging malambot natin, mapagmahal, maaruga, mahabang pasensya, matiisin, very caring, thoughtful, ganyan. So, kapag distorted yung feminine energy natin, ibig sabihin, kabaligtaran, guys, yung nararamdaman natin. So, pwedeng mainitin yung ulo, bugnutin, maiksi ang pasensya, magagalitin, yan. And usually naman, guys, na-experience natin yung kapag may mga problema, di ba? So, yeah. Sabi ko nga, guys, no, itong distorted masculine and distorted feminine energy, guys, malalampasan nyo rin yan, mga kapiksi, no. So, relax lang tayo, chill ng konti, mga kapiksi. Huwag masyadong mag-isip ng problema. If ever man na may mga problems kayo, guys, isipin nyo na lang na malalampasan nyo din yan, mga kapiksi. This too shall pass, no. Palagi nyo yan sabihin, guys, this too shall pass. Lilipas din ito, malalampasan ko rin ito. Okay? Alright, so yeah, comment down below if naintindihan nyo yan, mga kapiksi. And another message para sa inyo, ito, guys, no, matuto tayo mag-set ng boundaries, mga kapiksi, no. So, it's okay na tumulong tayo sa mga mahal natin sa buhay, mga kapiksi, okay? Pero kailangan matuto din tayong mag-set ng boundaries and limitation para hindi tayo mapagsamantalahan
or maabuso ng ibang tao kasi hindi naman sa pagiging ingrata, 'di ba? Pero meron talagang mga tao, guys, na sumobra na yung kapal ng mukha, no, na parang very entitled sila kapag nangihingi sila ng tulong kahit sa social media. I'm sure may mga nababasa kayong ganyan, 'di ba, na porke inaanak mo, ikaw yung sumasagot ng gatas, yung mga ganon, 'di ba? Parang I mean, 'di ba? You know what I mean, mga kapiksi. So, para hindi kayo maabuso, ganyan-ganyan, 'di ba? Kailangan nyo set boundaries and limitations din, mga kapiksi. Again, there's nothing wrong with helping, guys, no? Pero for your own protection, you also need to set boundaries, mga kapiksi. Alright, so comment down below if naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi, no? And buno tayo ng additional message, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex-revised breakup. So sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, bunot lang tayo ng isa pang card, guys, para sa inyong additional message. Say you're sorry, mga kapiksi, okay? So, walang masama, guys, na manghingi ng tawad, especially if feeling nyo talagang may napakan kayo or may na-offend kayo na ibang tao, mga kapiksi, no? It's also the same with how you will feel kapag sila naman yung nakagawa ng kasalanan sa inyo, diba? So, kung meron nakagawa ng kasalanan sa inyo, syempre, gusto nyo rin na makarinig ng sorry from them. So, kung kayo naman, yung may kasalanan or feeling nyo naka-offend kayo sa ibang tao, say sorry as well, mga kapiksi. Hindi mo ikamamatay na magpakumbaba, okay? So, say sorry, mga kapiksi. So, are you carrying around regret? Is there a relationship that needs healing but you just don't know what to say? Give your pride a rest and simply start with, I'm sorry. So, yung pride talaga, yan talaga nakakasira ng relasyon, mga kapiksi. Ano? So, wag na masyadong mapagmataas, mga kapiksi. Take responsibility and acknowledge your role in the situation. Apologize for them and for you, no? Then let it go and be very proud of yourself. Making amends isn't easy, but it's a huge leap forward on your spiritual path. Bravo. So, yeah, mag-sorry tayo, guys, no, sa mga tao na feeling natin na apakan natin kahit hindi natin sinasadya, mga kapiksi. Alright? So, sorry na, guys, naiyak ako kanina. Hindi ko rin alam kung bakit feeling ko na-absorb ko yung sobrang negative energy nyo. So, pasensya na, mga kapiksi. Comment down below if naka-resonate kayo for more tarot readings. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.